everyone, this is MJ, your FW vlogger here in Hong Kong. Mga kabayan, welcome back to my channel. Another update na naman po ito tungkol sa ating HSS journey. So mga kabayan, na-share ko po sa inyo na this coming August 10 is yung exam namin at yung pointers ng exam, yung coverage ng exam is ano siya, Hoiba Abostaya 3 at saka Lahi Hoitaya 1. So mahaba-haba yung coverage ng exam. Nakakakaba siya kasi although binigyan naman kami ng pointers nung Hoiba Abostaya 3, pero syempre in Finnish kasi yon. And masyadong maraming i-memorize, lalo na merong pointers doon na kung saan kailangan naming meron kasing body anatomy nun eh. Tapos lalagyan namin ng label and then ilalagay din namin yung function niya. Although sinabi naman dun sa pointers na write it in English, but still, kaya yun yung nakakaba. Aside from that, marami pa. Hoiba Abostaya 3 pa lang yan. Mahaba yung coverage. And then dagdagan mo pa ng Lahi Hoitaya 1 na coverage na exam. Isa pa yun, sobrang dami. Tsaka sa mga nasasagap ko na mga balita, lalong-lalo na dun sa mga nag-exam ng, recently nag-exam ng Lahi Hoitaya 1, sobrang konti lang ang nakapasa. Meron nga nag-message dun sa last vlog ko, sabi niya, 15 daw sila na nag-exam, 2 lang nakapasa. Tapos sa kabilang group naman, 11 sila na exam, 2 lang din na nakapasa. And yung coverage ng exam is, tingin ko Lahi lang yun, Lahi Hoitaya 1 lang. O how much more kung sa amin, kung isasabay yung Hoiba 3. Sabi kasi ng open namin, isasabay Hoiba 3 tsaka Lahi Hoitaya 1. Paano na lang yun? Pero masabi ko lang din, sobrang, medyo okay ako ngayon, hindi ako masyadong stress. I mean, nag-aalala pa rin naman ako kasi sa exam, 'di ba? Pero hindi katulad yung nararamdaman ko ngayon, parang ano lang siya, neutral. Hindi katulad dati na sobrang stress na stress ako at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi ngayon, medyo mahaba-haba yung time na binigay sa amin para mag-aral. Okay, so ngayon, last week nga, 2 weeks kami na nag-sim break. May sim break din kami. 2 weeks yung sim break namin. So yung break na yun, ginamit ko yun para mag-library, magmawa ng reviewer, para i-familiarize lang yung mga word kung paano siya isulat, ganyan. Tsaka, ang mas maganda din ngayon sa Lahi Hoitaya 1 is wala kaming schedule ng discussion. So, hindi na nahahati yung utak ko. Dati kasi, may weekly exam, may discussion, tapos, yun nga, may, ano pa ang tawag dun ha? Yun bang weekly task na gagawin namin sa chat. Like, for example, may bibigay na question yung teacher sa chat, and then sasagutan namin yon. Aside from that, meron pang Sanako. Dun sa Hoiba 3, may Sanako din. Yung Sanako is pakulinin yon. Pakulinin means importante talagang kailangan mong sagutan. Yun. So, di ba, napansin nyo, 5 na yun, di ba? Discussion, Sanako, task sa GC, and then DS, and then weekly exam. 5. Yun yung kailangan naming habulin weekly. So, ang hirap. Tapos ngayon na naglahiwan na kami, hindi na masyado. Walang discussion, walang Sanako. Weekly exam, I think nag-start yung weekly exam namin nung week 3 yata yun, week 4. Oo, yung week 1 tsaka week 2, wala akong naalala na may exam kami. So okay lang, hindi siya masyadong stress. And then, wala na rin kaming task sa chat na sasagutan. And then, so nakakapagbigay ako ng time para gumawa ng reviewer para sa kaming major exam. Nga lang, hindi ko alam kung sapat na ba itong ginagawa ko para maipasa ko yung exam. Kasi this time, medical field na talaga siya. So, yung mga words niya kasi practical nursing level na eh. So, yung mga words niya is pang medical field na term. And then, na-introduce na rin sa amin yung mga gamot, kung ano, para saan yung mga gamot. Like, for example, yung kung paano mag-compute ba yun? Mag-compute ng dosage, ganyan. Meron na rin ganyan. Sobrang challenging siya, pero yun nga, okay lang. Hindi masyadong mabigat yung ulo ko. Unlike before talaga na sobrang stress. Share ko na rin din sa inyo ng konti kung paano ko ginagawa, even though meron akong work dito. So, right now, nandito ako sa Hong Kong, alam nyo na yon. So, nagtatrabaho ako as an OFW, sa loob ako ng bahay. So, syempre, may responsibility ako dito sa bahay, maglinis, maglaba, maghugas, magmap,
yun, tapos meron din akong mga alaga na kailangan kong asikasuhin, even though malalaki na sila, pero alagain pa rin. And then aside from that, meron din akong 2 pusa. O dati, 1 pusa lang yon, ngayon 2 na. And sometimes kapag, even though may washing kami, pero sometimes may mga damit na kailangan i-hand wash. So ngayon nga, katatapos ko lang ng morning routine ko sa loob na dito sa bahay, sa paglilinis dito sa bahay. So nag-hand wash ako and mayroong washing. So, isip ko lang na i-vlog to para yun, ma-share ko sa inyo kung paano ko ginagawa. Usually, pag hindi ako nag-vlog ng ganito, after kong magawa yung morning routine ko dito sa bahay, nilalabas ko yung mga yung reviewer ko, yung books ko, yung module ko, and then naglalaan ako kahit 1 hour lang sa umaga para mag-aral ng konti, tingin-tingin ng konti, ganyan, tapos nagsusulat, or sometimes nag-a-answer ng Haryoitos sa module. Meron rin kasing ganun, kailangan mo sagutan yung mga Haryoitos, meaning exercises. So, ganun yung ginagawa ko. Sinisingit ko lang siya minsan 1 hours, 2 hours sa umaga. Usually, natatapos kasi ako sa washing ng mga 10. Depende kung maaga akong nag-washing. Pero pag maaga talagang nag-washing, tapos na yan, mga 10 something, ganyan. Tapos lumalabas ako, mga 11:45 or 12 para mamalengke. And then after nyan mamalengke, sometimes, nagpapaluto ng lunch yung mga alaga ko, but most of the time, wala. So, wala sila, tapos yun. So, after nyan, after ko na mag-lunch, ang ginagawa ko is, yun, nag-aaral ulit ako. 1 hours and 30 minutes something. Mga ganun yung pinaka-max ko. Kasi, after yan, kailangan ko naman ulit i-redo na linisin yung bahay. Kasi, mayroon kaming 2 pusa. And even though yung pusa hindi masyadong, mo pang titingnan mo yung pusa, parang parang wala naman silang masyadong ginagawa, diba? Takbo-takbo lang silang ganyan. Pero pag tinitingnan mong mabuti, may mga talaga, hindi mo mawawala yung mga balahibo. So, kailangan ko na naman mag-vacuum ulit, ganyan. And then, after nyan, mag-prepare na ako ng pang-dinner. So, after ng dinner, linis-linis ulit, ganyan. And then, after nyan, before shower, and then, siguro nakakapagpahinga ako ng 11 something, and then open ulit ng module. Ganun yung routine ko every day. Para nang sa ganun, makapag-aral pa rin ako. Pero hindi pa rin talaga madali, no? Kailangan kong magtingin sa oras talaga, bantayan yung oras. Kasi hindi ko pwedeng pabayaan yung work ko dito. Like for example, baka mamaya hindi ko na nagawa yung mga work ko dito sa bahay, tapos inuuna ko na lang yung module ko, baka mapagalitan ako, diba? Even though yung amo ko, alam nila nag-aaral ako. Kasi nagtatanong sila, nakikita kasi nila ng mga module ko, may mga books ako, sabi niya. Tapos nagtanong sila one day, sabi nila, okay lang naman daw, walang problema kung mag-aral ako. Hindi naman nila ako pinapakailaman. Even nga nung mayroon akong discussion schedule, tinatanong nila, may schedule ka ba ng discussion ngayon? Tapos sabi ko, oo, ganyan. Oh, sige, okay, no problem. Minsan ako na nagsasabi, ma'am, I have discussion today. Pwede ba, ganito, ganyan? Siya, no problem, 20 minutes lang naman, di ba? Sabi niya gano'n. Okay. So guys, ganun yung routine ko dito sa bahay. Paano ko siya napagsasabay. So maybe in our next vlog, share ko na sa inyo. Baka mamaya next month na nga yung next vlog ko kasi nga yun yung exam day, di ba? Share ko ulit yun sa inyo. Anyways, thank you so much for watching and pray for me na makapasa ako dito. Ito na yung chance para makapunta naman ako sa ibang lugar, di ba? This time sa Finland na talaga. Hopefully, I don't know, na makapasa. Thank you.